Gandang araw sa lahat. Ako si Leilani Gonzalez, BS Ed 3rd year. At ngayon ay tatalakayin natin ang patungkol sa inflasyon. Ano nga ba ang inflasyon? Ang inflasyon ay ang pangkalahatang pagtaas ng presyo sa paglipas ng panahon. Tumako naman tayo sa epekto ng inflasyon sa ekonomiya. Una, pagbaba ng halaga ng pera. Kapag tumaas ang antas ng presyo, mas kakaunti ang halagang matatanggap sa bawat halaga ng pera. Dahil dito, nagkakaroon ng negatibong epekto sa mga mamimili at nagkakaroon ng karagdagang pangangailangan sa sahod. For example, dito ay noong unang panahon or panahon ng mga nanay natin or mga lolo, lola, ang halaga ng pera ay mataas kung saan ang 20 pesos nila noon ay nakakabili na ng isang kilong bigas, isda, karne, at kung ano pa yung mga personal na pangangailangan nila sa bahay. Kumpara ngayon, ang 500 pesos ay kukonti na lamang ang mabibili dahil sa taas na rin ng presyo ng mga bilihin. Dahil dito, naapektuhan tayong mga mamimili at nagkakaroon tayo ng mas mas malaking pangangailangan pa sa pagdating sa sahod. Pangalawa naman ay ang pagbaba ng antas ng pamumuhunan dahil sa taas ng presyo. Dahil sa taas ng mga presyo ng mga bilihin at mga serbisyo, ang mamumuhunan or mga negosyante ay pinipili na lang na magsara kesa mamuhunan dahil hindi rin sila sigurado kung yung produkto bang ibebenta din nila ay papatok ba o lalo nilang ikalugi. Pangatlo, mabagal na ekonomiya. Kung ang inflasyon ay mananatiling mataas, maaari itong magdulot ng mabagal na ekonomiya dahil sa pagbaba ng antas ng produksyon at pagtaas ng mga gastos sa produksyon. Dito naman, bumabagal ang ekonomiya kapag ang uh, produkto ay tumaas yung pangangailangan ng produktong yun. For example, sa sa face mask noon, 'di ba? Nung mga COVID, ang taas ng presyo ng face mask, which is nagkakaroon ng inflasyon doon dahil mas marami yung pangangailangan ng tao kesa available na produkto. At ang panghuli ay ang kakulangan ng supply or kakulangan sa supply ng pangangailangan. Maaaring magdulot ito ng kakulangan sa supply ng mga kalakal at serbisyo dahil sa mataas na presyo na ikinalulugi ng mga retailer at hindi na nakakapag-proseso ng supply. Ibig sabihin nito, kung kulang yung supply ng pangangailangan, um, maaapektuhan yung mga mamimili at saka yung service na din kasi tataas yung presyo ng mga produkto or yung serbisyo which is ikakalugi ng mga retailer na hindi na nila kaya pang magproseso or gumawa ng supply o ng produkto. Ang susunod naman nating tatalakayin ay ang mga dahilan ng inflasyon. Una dito ay ang demand pull inflation. Ito ay bunga ng mas mabilis na kabuoang demand sa ekonomiya kung ihahambing sa kabuoang supply. Tulad nga ng sinabi ko kanina about sa face mask, noong COVID, mas mataas yung pangangailangan nila sa face mask product kesa dun sa uh, supply na available lang. Kaya nagkakaroon ng demand pull inflation. Dahil minsan din, yung mga tao, kahit hindi naman talaga as in nila kailangan or meron pa silang mga stocks, is nag-iimpok sila or nag-iipon sila ng mga product na
yun dahil nga kailangan nung time na yun. Pero kung tutuusin, hindi naman natin kailangan mag-stock ng marami kasi hindi naman natin alam kung sino pa yung mga dapat na mabigyan ng product na yun. At ang huli naman ay ang cost push inflation. Ito ay bunga ng salungat ng paggalaw ng kabuoang demand na siyang nagpapataas ng halaga ng produksyon. Ito naman is uh, kulang yung uh, product, okay? Kulang yung product uh, na available or yung supply na available which is kailangan ng mga tao. So, dahil nga kailangan ng mga tao at kukunti yung supply na yun, pwedeng, pwedeng magtaas or itaas ng presyo ng mga mamumuhunan yung halaga ng product na yun. So, dahil kailangan nga ng mga mamimili, so wala silang choice kundi bilihin yung product na yun kahit na mataas ang halaga nito. Yun lamang at maraming salamat sa inyong pakikinig.